Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Rabbana hayyi' lana min amrina rashada wa atina min ladunka tawfiqan wa aunan wa sadadan wa sawaba. Amma ba'du, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ito po yung unang lecture natin. Al-Muhadaratul Ula. Al-Muhadaratul Ula fil madda al-madkhal ila dirasati syariah wal fiqh al-islami. So ito po yung una natin na muhadara. Ang ibig sabihin ng muhadara, lecture. Muhadaratul Ula. Una nating pagkikita dito sa subject na to. Ano ang sa English na subject na ito? Ito po yung tinatawag na the introduction to the Islamic law and jurisprudence. Ibig sabihin, combine sila. Combine, nagkasama ang Islamic law at saka jurisprudence. Kukunin din natin ano ang jurisprudence na conventional jurisprudence. Hindi lang tayo based sa Islamic, kundi kukunin po natin ang Islamic and conventional binillahi ta'ala. Okay. Ito po yung libro natin, no? Textbook na isinulat natin. Ibig sabihin, sample lang ito. Hindi pa natin napag-usapan yung libro pala. Mamaya, pag-usapan natin yan. Kuha muna tayo ng klase. Okay, bismillah. Basahin natin muna. Kasi kailangan natin mabasa to. Before tayo. Okay. Walang magbasa, ako na lang. Okay, bismillah. التعريف بالمدخل وتحديد الأهداف دراسته. هنا dito. So المدخل إلى أي علم من العلوم بمثابة البوابة التي يدخل منها إلى الدار. يقول الفيومي مدخل البيت بفتح الميم موضع الدخول إليه. ما معنى هذا؟ Okay, explain muna natin dito. Mula dito in Filipino language. Okay. Dito po, al-madkhal, lahat po tayo, lahat ng ulum, lahat ng sciences, agham, ay kailangan po natin dumaan sa madkhal. Ito po yung kumbaga sa bahay or sa building, may pinto po na dadaanan natin. Hindi naman pwede na dadaan tayo doon sa bintana. Ibang usapan na yun pag sa bintana ka dumaan. Tama po ba? So, dito tayo dadaan sa pinto mismo para official ang pagdaan natin. Okay. Ang sabi po ng binasa natin kanina, ang salitang madkhal in Arabic ay nangangahulugang pasukan o panimulang bahagi ng anumang agham, sciences, o disiplina or ulum. Gaya ng sinabi ni Al-Fayumi, ang madkhal ng bahay ay ang pintuan kung saan pumapasok ang tao, gayon din sa ulum, sa agham, sa sciences. Ang madkhal ay paunang gabay o pintuan upang maunawaan ang kabuang balangkas ng isang larangan ng pag-aaral. So, anong halimbawa po niyan? Ang halimbawa po niyan, bigay tayo ng halimbawa. Lahat po ng lahat ng ulum, for example sa kanon, sa law, ay mayroon pong madkhal. Yan po yung sinasabi sa English or in English ay introduction. Kung ikaw ay nag-aaral, may introduction po na, for example, ang madda mo or subject mo ay fiqh. So may introduction po yan. O law, may introduction din yan. So dito po, isipin mo na gusto mong pag-aralan ang Islamic jurisprudence, fiqh. No? Fiqh.
Bago mo ito simulan, kailangan mo munang dumaan sa pinto. Ano yung pinto? Ibara lang yun. Example lang yun. Madkhal. Madkhal al-fiqh. So, panimula sa fiqh. Sa bahagi, no? Sa bahaging ito, malalaman mo muna ang layunin ng fiqh. Ano ang layunin ng fiqh? Maunawaan mo kung saan ito nakabase? Sa Quran ba? Sa Sunnah ba? Sa Ijma ba? Sa Qiyas ba? At sa marami pang iba. Makukuha natin yan. Malalaman mo ang kasaysayan nito at pagkakahati. Paano hatiin yung fiqh? Paano nahati yung fiqh? Nahati siya sa ibadat, muamalat, zinayat, at marami pang iba. Mapag-aralan mo rin ang mga terminolohiya at paraan ng mga kilalang madhab. So, ilan po ang madhab natin na Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sino nakakaalam? Tafaddalu. Bismillah. Sino nakakaalam? Sino ang madhab natin sa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sister Lina? 4. Sino sila? Apo. Ahmad. Ay, Imam. Okay. Sino pa? Hindi nabanggit. Okay. Sino? Abu Hanifa. Apo. Okay. Yun ang mga imam nila. Jazakillah khairan, Sister Lina. May points ka na. Okay. Lahat ng mag-participate, may points yan. Automatic 3 points. Birnillah sa akin. Birnillah, naka-record yan, inshallah. So dito po, al-madhabul awwal أو مذهب الأول وليس مذهب الأولى في اللغة العربية. مذهب الأول وهو أصح, yan ang tama, hindi ula, kundi awal. مذهب الأول ay مذهب الحنفية والمالكية ثانيا, pangalawa, Malikiyah, ثالثا Shafi'iyah, at saka yung pang-apat ay Hanabila. Yan po ang madhab natin na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay, balikan natin. Saan tayo nakan? Okay. Ang madhab po natin ay 4. So, lahat ng kumuha po ng fiqh, Sharia economic, lahat niyan ay matatalakay natin kung sino sila yan. Mga madhab na yan. So, ang madkhal po, al-madkhal, yung introduction sa ulum, sa science, sa agham, madkhal ay hindi lamang pagpapakilala sa isang paksa. Ito ay isang komprehensibong panimula na nagpapakita ng layunin ng agham, ng ulum, ng science. Saklaw nito ang mga pundasyon at kasanggunian niya. So, tatalakayin natin mga yan. Kasaysayan ng pag-unlad nito at saka mga terminolohiya at instruktura. Kung wala ito, ang estudyante ay parang naligaw sa isang lungsod na walang mapa. Tama po ba? Okay. Khulasatul kalam, in short po, sabi ng mga millennials, ang madkhal ay mahalagang bahagi sa anumang agham, sa anumang science, sa anumang ulum, ilm. Ito ang paunang hakbang na nagpapakilala sa kabuuan ng isang disiplina. Bago ito pag-aralan ng mas detalyado, sa pamamagitan nito, ang pag-aaral ay nagkakaroon ng pananaw kung paano nakabuo ang agham. Or ibig ko sabihin, kung paano nakabuo ang agham, ano ang sakop nito, at paano ito ginagamit sa mas malalim na pag-aaral. Ito yung mental map, no? Alam na ninyo yan. So dito po, sa agham na ito, ay kailangan natin makita kung ano ang sa ilalim niyan, no? So ang fiqh, ano ba meron sa fiqh? May tanong ako dito konti. Okay. Before that, ikhulasa muna natin kung ano ang naintindihan ninyo sa aking explanation sa binasa natin kanina
na al-madkhal ila ayyi ilmin min al-ulumi bimathabati al-bawaba التي يدخل منها إلى الدار يقول الفيومي أو فيومي أو فيومي مدخل البيت بفتح الميم موضع الدخول إليه. So ano po ang naintindihan ninyo sa aking explanation, khulasa o summary sa ating explanation today? Jazakumullah khairan. Okay, brother Oswald, bismillah. Masya Allah, jazakallah khairan. Okay, nakuha po. Barakallahu fikum, masya Allah. Alhamdulillah. Nashkurukum, syukran jazilan. Okay, may tumaas ng kamay. Si Sister Sharon, tapos mag-continue tayo. Sister Sharon, bismillah. Idafa, dagdag, additional. Opo, opo. Okay. Yun lang, sister. Okay, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Syukran jazilan. Thank you so much, Sister Sharon Mata and Brother Oswald. Masya Allah, bawi kayo mga brothers and sister mamaya. Sa hindi pa nakapagsalita, bawi kayo mamaya. Brother Lois, i-save mo mamaya or sa'yo ngayon na? Yalla, bismillah, kunin natin si Brother Lois. Luis. Abdullah siguro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Opo, opo, opo. Opo, opo. Tama. Mashallah, that is tama, tama po. Mashallah. Hindi po natin binanggit 'yon kasi naghihintay ako ng kung sino ang magdagdag. Barakallahu fiik. Mashallah, jamil. Okay, bismillah. Sino magbasa? Gusto ko may magbasa muna. Brother Abdullah, subukan mo. Bismillah. Yan lang, highlight lang. Okay, sige. Bismillah, bismillah. Barakallahu fiik. Mutakamila.
Barakallahu fiik, syukran jazilan, Brother Abdullah. Abdullah ang pangalan mo, no? Jazakallah khair. Apa, Abdullah. Kasi nahirapan ako sa pangalan niya, sorry, sorry. Okay, bismillah. So dito po, yung binasa ni Brother Abdullah ay wal ulum wa in kanat ma'nawiyah illa anna kulla wahidin minha binaun mutakamil. Ano kaya ibig niya sabihin? Okay. Ang ibig niya pong sabihin dito, no, explain natin, hindi translation kasi pag translation i-Google na lang natin, no? So ito hindi po, explanation po ito. So, kagaya ng kanina, kukuha tayo ng mga talaba, students na maka-summary sa ating kalam or sa ating mga explanation bit nila. May alamat po na 3 points yan. Isulat ninyo. Sana yung mga kuan natin. Nandyan sila, nakatago. Nagsusulat yan sila. Okay, dito po, bagamat ang mga agham ay hindi nahawakan ma'nawiyah. Bawat isa sa kanila ay parang isang buong gusali na may struktura, hangganan, mga bahagi at patakaran. Ang tanong, the question is, ang ulom, ang agham, pwedeng hawakan? Hindi. Okay, tuloy tayo. Bago mo simulan ang pag-aaral ng anumang agham, kailangan mo munang tingnan ito mula sa kabuuan, hindi agad sa detalye. Tama po ba? Ano ibig niya sabihin? Mula sa kabuuan, hindi agad sa detalye. Ano ibig niya sabihin? Bima'na, pangkalahatang pananaw ay nagbibigay sa iyo ng idea kung paano ito gumagana, kung saan ito nagsimula, at ano ang mga ugnayan nito sa ibang larangan. So, bigay tayo ng example. So, halimbawa po niyan, no? Halimbawa, kunin natin yung tore, yung building sa Dubai, no? Yung taga Dubai dito. May taga Dubai ba dito? Okay, isipin mo na nakatayo ka sa isang mataas na tore doon sa Dubai, no? Na tanaw ang buong lungsod. Imagine lang ninyo, no? Mula sa tore, nakikita mo ang kabuang anyo, mga daan, gusali, ilog, at palengke, lahat. Ano pa hindi natin nabanggit? BIR, makikita mo rin doon. Kaya kapag bumaba ka sa lungsod at maglakad sa mga kalye nito, alam mo kung nasaan ka at saan ka patungo. Kung wala kang kabuang tanaw mula sa itaas, maliligaw ka o paikot-ikot lang. Ganyan ang kahalagahan ng madkhal. Ganyan ang kahalagahan ng pinto ng ulum, ng introduction. Nagbibigay ito ng malawak na pananaw bago sumisid sa detalye. So, ang bawat agham ay isang kompletong sistema. May hangganan, hududuhu, may ilalim na at saklaw, abaduhu, may paghati-hati, taksimatuhu. Makukuha natin lahat yan mamaya inshallah. May oras pa tayo, 15 minutes. May mga alituntunin, kawaiduhu, may mga pamantayan, dawabituhu. Ang unang hakbang sa pag-aaral ay ang magkaroon ng kabuang pag-unawa bago lumalim. So, al-khulasatul kalam po, no? Ang mga agham, bagamat hindi pisikal, ay may organisadong struktura.